Wellman TV. Alexander. Kabanata 821. Ano ang nangyayari ngayon? Maraming sunod-sunod na tawag sa telepono si Adriel, na nagsalubong ng malalim na kilay. Mukhang nahaharap siya sa ilang mga paghihirap. Pagkaraan ng 10 minuto, nabalisa si Rhett at nagtanong, Mr. Adriel, hindi pa ba naaayos ang minor matter na ito? Namutla ang mukha ni Adriel, at pinunasan niya ang kanyang noo ng mapansing pawis na pala siya. Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, Mr. Rhett, ngunit nagkaroon ng aksidente. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ito ay malulutas sa lalong madaling panahon. Nakipag-ugnayan siya sa isa pang numero, naglabas ng tablet computer mula sa kanyang briefcase, nag-access sa inbox, at nag-transmit ng file sa isang address habang nagsasalita. Lahat ng mga miyembro ng pamilya Pierce na naruroon ay nagulat sa hindi pangkaraniwang mga aksyon ni Adriel. Napuno sila ng pangamba. Ano ang nangyari kay Adriel, ang kilalang abogado ni Ruritania? Si Adriel ay gumawa ng maraming higit pang mga tawag sa telepono sa mga sumunod na minuto, at sa pagtatapos, walang kulay sa kanyang mukha. Adriel, anong klaseng aksidente ang nangyari? Abogado ka, at nahirapan ka pang makipag-usap sa korte. Hindi mapanatiling tuwid ang mukha ni Rhett nang maramdaman niya ang nagtatanong na mga titig ng pamilya Pierce. Mr. Rhett. I don't know why the person in charge at the court said they would not accept any lawsuits related to Micah, ungol ni Adriel, sabay punas ng malamig na pawis sa noo. Ano? Hindi lang si Rhett, kundi ang buong pamilya Pierce ay nagulat. Hindi direnggin ng korte ang anumang mga kaso na nauugnay kay Micah. Ano nga ba ang nangyayari? Posible kayang gustong kasuhan ng prominenteng Southville Entertainment Agency si Micah pero walang paraan para magawa ito. Mr. Rhett, right after you instructed me, tumawag agad ako ng court sa Ruritania, pero nung nabalitaan nila na gustong kasuhan ng Southville Entertainment Agency natin si Micah, agad silang tumanggi, ani Adriel. Tinanong ko kung ano ang dahilan, ngunit tumanggi silang sumagot. Hindi ako sumusuko. Direktang tumawag ako sa pinakamataas na hukuman sa lalawigan ng North, at pareho sila ng ugali ng korte sa Ruritania. 6 na taon na ako sa negosyong ito, at hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Hindi ito naririnig. Tumutulo na ang malamig na pawis ni Adriel sa kanyang sando at pababa sa kanyang leeg nang matapos. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng pagbabala, ngunit hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Hindi direnggin ng korte ang anumang mga kaso na nauugnay kay Micah. Bakit? The most plausible reason is that Micah has a history that makes the court nervous. Si Micah ay isang maliit na bata na halos 4 na taong gulang, at ang kanyang mga ninuno ay si Alexander, tama. Sa hinuhal na ito, gaano ba nakakatakot ang nakaraan ni Alexander? Nagsimulang manghina ang mga binti ni Adriel sa ideyang ito, at hindi man lang siya makatingin ng diretso kay Alexander. Si Alexander naman ay nanatiling kalmado at kalmado. May na-realize tuloy si Rhett at nilingan niya si Alexander. Siguro may ginawa kang kalokohan, Alexander. Lahat ng miyembro ng pamilya Pierce doon, kasama na si Shirley, ay napatingin kay Alexander, nanlaki ang mga mata nila sa interes. Kahit na wala akong sabihin at gawin, nanunuya si Alexander, hindi sila maglalakas loob na tanggapin ang kaso mo. Ako ang tagapag-alaga ni Micah, at walang sinuman sa North Province ang may autoridad na hatulan ako. Nagulat si Rhett at saka humagalpak ng tawa nang marinig ang sinabi ni Alexander. Ha! Maaaring maniwala ako sa iyo kung sasabihin mong kilala mo ang mga tao sa korte at gumawa ka ng mga naunang pagsasaayos. Hindi ko inaasahan na maglakas loob kang magyabang ng ganito, na sinasabing walang jurisdiction sa iyo ang korte. Sino ka sa tingin mo? Kabanata 822. Are you delusional? Galit na sumimangot si Shirley kay Alexander. Ang taong ito ay isang master sa panlilinlang. Bakit hindi na lang siya lumipad kung hindi naman siya qualified na hatulan ng korte? Nang marinig niya ang sinabi ni Alexander, tanging ang puso ni Adriel ang kumirot. Makatuwiran kaya ang kanyang mga takot? Mr. Rhett, nakakakuha ba ng sepina mula sa korte ang iyong trump card? Sumirit si Alexander kay Rhett.
Kung ganoon, lalaban ako. Gusto mong lumaban? Mapanuksong tanong ni Rhett kay Alexander, paano mo gustong lumaban? What's the rush? Mahigit 10 minuto ang tawag ng abogado mo, kaya dapat tumawag din ako, di ba? Mapanlate ang mukha ni Alexander habang inilabas ang kanyang telepono at dinadial si Diane. Tinuturuan siya, mayroon kang 5 minuto para mabangkarot ang Southville Entertainment Agency. Isang maliit na entertainment firm ang nagtangkang samantalahin ang mga gap sa kontrata at patrabaho ng libre ang kanyang anak sa loob ng 10 taon. Kamatayan lang ang hinahanap nito. Hindi pa siya nakakapagdesisyon ng score. Nagkusa si Rhett na pumasok sa kanyang bitag bilang young master ng Southville Entertainment Agency. Hindi mo siya masisisi sa pagiging impolite niya. Yes, Mr. Boss. Sumang-ayon si Diane sa kabilang dulo ng telepono at agad na nagsimulang magplano. Lahat ng tao sa kwarto, pati si Rhett at ang pamilya Pierce, ay humagalpak ng tawa nang matapos magsalita si Alexander. Hahaha. Alexander, do you think you're playing house? The Miller family owns Southville Entertainment Agency. Do you think a single phone call from you can bankrupt it? Si Mr. Braxton at ang iba pang pamilya Pierce ay hindi napigil ang tumawa. Kahit na maagang niloko ni Alexander ang system, nasuhulan ang mga naaangkop na tao, at natiyak na tatanggihan ng mga korte sa lahat ng antas ang reklamo ni Micah, hindi sila naniniwala na ang isang casual na tawag sa telepono mula kay Alexander ay maaaring mabangkarot ng Southville Entertainment Agency. Ang ugali ng B***Starred ay tinutukoy ng may-ari nito, hindi pa banggitin na ang Southville Entertainment Agency ay kasalukuyang pinakamatagumpay na negosyo ng pamilya Miller. Baliw kaya itong batang ito? Hindi kaya may nakilala siyang kapwa-pasyente sa ospital. Ang isa ay may memory disorder at ang isa ay may mental disorder, hindi ba sila ay isang perpektong tugma? Nag-asaran at nagtawanan ang mga miyembro ng pamilya Pierce. Si Rhett naman, Alexander, hindi ka naman mukhang matanda, pero siguradong malaki ang bunganga mo. Sa tingin mo mabangkarot mo ang kumpanya natin sa loob ng 5 minuto. Dalhan mo ako ng upuan, at maghihintay ako dito. Tingnan natin kung anong dahilan ang gagawin niya kapag natapos na ang 5 minuto at hindi pa nalugi ang Southville Entertainment Agency. Tumunog ang phone ni Rhett sa bulsa bago dumating ang upuan. Inilabas niya ang kanyang telepono nang hindi nag-iisip at pinanood ang pangalan ni James na nag-flash sa screen. Si James ang manager ng Southville Entertainment Agency, at siya ang personal na pumunta sa Cloudtopia para kunin si Micah. Hindi naman nagdalawang isip si Rhett at agad na tumugon, "What's up, Mr. Jackson?" May naghatid sa kanya ng upuan sa mismong oras na ito, at naupo siya, matamang nakatingin kay Alexander. "I'm currently staying with the Pierces, and there's a kid here na sobrang mayabang, sinasabing mabangkarot ang Southville Entertainment Agency in 5 minutes. Hahaha." Handa nang ipagpatuloy ni Rhett ang pagsasalita nang putulin siya ni James sa kabilang dulo ng telepono. "Mr. Rhett, may malaking nangyari sa kumpanya. Lumilitaw na ang isang organisasyon ay short-selling ng mga stock ng aming kumpanya, at naabot nito ang limitasyon ng wala pang 1 minuto. Kabanata 823 Crazy Enough. Hindi lamang iyon, ngunit ang 10 pinakasikat na anchor sa ilalim ng kumpanya ay nagpadala sa amin ng mga liham ng abogado, na sinasabing pinilit namin silang pumirma ng mga kontrata ng alipin. At ilang mga lumang empleyado ng Departamento ng Pananalapi ang nakakuha ng ebidensya ng iyong pagmamanipula ng data sa pananalapi at pag-iwas sa buwis, na isinumite sa korte bilang ebidensya. Sa karagdagan, mayroong isang babaeng anchor na nagngangalang Donna na hindi pa umabot sa edad na 18 at tumawag sa mga pulis upang akusahan ka ng pag-atake. Mr. Rhett, ang bawat isa sa itaas ay sapat na para mabangkarot ang Southville Entertainment. At ang panggagahasa sa isang menor de edad ay isang seryosong krimen na maaaring mabilanggo sa susunod na 10 taon. Ano ba talaga ang sinabi mo? Napatalon sa gulat si Rhett bago pa man uminit sa kanyang upuan. Napabuntong hininga ang lahat ng nasa kwarto habang nakikinig sa tawag ni Rhett sa telepono. Dahil dito, malinaw na narinig nilang lahat ang usapan ni Rhett kay James.
Ang bawat isa sa pamilya Pierce ay nagpupumilit na lunukan ang kanilang laway sa puntong ito, nakita ang maputlang mukha ni Rhett. Si Rhett, na puno ng kumpiyansa, ay ginawaran ng isang nakamamatay na suntok. Dahil kaya kay Alexander ang lahat. Bumalik ang atensyon ng lahat kay Alexander habang pinag-iisipan nila ito. Kamakailan ay idineklara ni Alexander na maaari niyang mabangkarot ang Southville Entertainment sa loob ng 5 minuto. Posible bang hindi siya nambobola? May nakipag-deal ka ba, Alexander? Namumula ang mga mata ni Rhett habang nakatitig kay Alexander. Ang mga sinabi ni James ay may kaugnayan sa kanya, ngunit ang lahat ay mula sa nakaraan. Naganap ito ilang sandali matapos ideklara ni Alexander na mabangkarot niya ang Southville Entertainment. Hindi niya akalain na nagkataon lang iyon. Ang mga taktika naman ni Alexander ay lumampas sa kanyang inaasahan. Inihayag niya ang lahat ng kanyang mga sekreto sa isang pag-uusap sa telepono. Ito ay kasuklam-suklam. Mas masahol pa sa pagkabangkarote sa Southville Entertainment, ang mga aksyon ni Alexander ay naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya sa harap ng pamilya Pierce. Palagi siyang nagkukunwaring maginoo sa harap ng mga Pierces, ngunit hindi niya inasahan na si Alexander ang maglalabas ng kanyang panggagahasa sa isang bata. Saan niya kaya ngayon itatago ang mukha niya? Si Alexander naman ay hindi napigil ang makipagdebate sa ganyang kalokohan. Val-Iri, let's go. I'll take you for a walk, diretsyong wika nito sa kanya. Okay. Sumunod naman si Val-Iri. Siyempre, wala nang mukha si Rhett na manatili sa pamilya Pierce. Lumabas siya ng parlor na may malungkot na ekspresyon at tinungo ang Southville Entertainment. Sa huli ay natauhan ng pamilya Pierce pagkatapos nilang umalis. Sino ang Alexander na iyon, at paano niya pinabagsak ang Southville Entertainment sa isang tawag lang? Si Shirley ay tinanong ni Braxton. Si Shirley lang ang nakakaalam ng kaunti tungkol kay Alexander kaysa sa iba. Umiling si Shirley, Lolo, hindi ko rin alam. Una ko siyang nakita sa eroplano, nakikipag-chat sa isang magandang babae sa tabi niya, at binanggit niya ang mga kandidato para sa listahan ng mga sikat na general ng Legendary Beasts, na nag-udyok sa Deputy General na tanungin siya. Muntik na akong mamatay sa kakatawa noon. Wala pa akong nakitang nagyayabang ng sobra. Gayunpaman, lumalabas na mayroon siyang ilang kakayahan. Gusto siyang tanungin ng Deputy General tungkol sa mga contenders para sa mga sikat na general sa listahan ng mga maalamat na hayop. Hindi napigilan ni Braxton ang pagtawa. Inakala ni Braxton na baliw si Alexander nang ideklara niyang walang karapatan ang korte na hatulan siya. Kabanata 824 ang tatlong mahiwagang gobernador ng lalawigan. Hindi inaasahang nagbitaw si Alexander ng mas katawa-tawang mga bagay. Hindi ako naniniwala na kaya niya ang mga ganoong kalaking bagay. Bagamat totoo na nahuli niya si Rhett, dahil may ginawang masama si Rhett at nahuli niya siya. Gayunpaman, sa karamihan, maaari niyang malugi ang Southville Entertainment Agency. Ang paghabol kay Rhett ay hindi kasing simple ng kanyang pinaniniwalaan. Si Rhett ang potensyal na tagapagmana ng pamilya Miller. Pwede bang maupo na lang ang mga Miller at walang gagawin kung ipapakulong niya si Rhett? At kahit na walang kapangyarihan ang pamilya Miller, mayroon silang taga-suporta sa pamilya Hernandez. Gaano man kalakas si Alexander, kaya ba talaga niyang makipagkompetensya sa pamilya Hernandez, isa sa tatlong pangunahing pamilya ng North Province? Tumugon si Val-Iri nang walang pag-aalinlangan. Kinamot ni Mr. Braxton ang kanyang balbas at tumango, sa pag-aakalang tama si Val-Iri. Sumang-ayon din ang iba. After a period of speaking, Emiliano curiously stated, "Kakatanggap ko lang ng pasabog na balita." Sinasabi na si Giovanni, ang gobernador ng Dracovia, ay namatay ng hindi inaasahan, at ang ating gobernador ng tatlong silangang lalawigan ay lalabas. At may maaasahang haka-haka na bibisita tayo ng gobernador sa North sa loob ng 20 araw. Oh my God, magpapakita na rin sa wakas ang misteryosong gobernador ng tatlong probinsya. Ang mga mata ng pamilya Pierce ay maliwanag sa tuwa. Bukod sa kabisera, ang Bulgaria, ang tatlong silangang lalawigan ng North, Dracovia, at Midtown ang may pinakamaunlad na lugar ng negosyo sa Alvonia.
Noong nakaraan, ang gobernador ng tatlong silangang lalawigan ay katulad ng isang hari sa kanyang nasasakupan, isang lokal na warlord, at isang makapangyarihang figura. Sa Ruritania, ang tahanan ng pamilyang Nguyen ay opisina ng dating gobernador at itinalaga bilang isang cultural relic. Ayon sa mga haka-haka, ang bagong gobernador ng North Province ay tatanggapin sa tirahan ng pamilya Nguyen. Kung tutuusin, maliban sa ari-arian ng pamilyang Nguyen, walang ibang hotel o club ang kilalang-kilala sa harap ng mga gobernador ng tatlong probinsya. Walang alinlangan na magkakaroon ng isang kagilahilalas na seremonya sa pagtanggap sa mansyon ng pamilya ng Nguyen sa oras na iyon, at kung sasamantalahin ng pamilya Pierce ang pagkakataong ito upang maging malapit sa gobernador, magagawa nilang umakyat sa katanyagan. Ang nag-aalab na mga mata ng pamilya Pierce ay dahil sa kadahilanang ito. Si Alexander naman ay matagal na nakasama ni Valerie pero kaunti lang ang naging progreso. Sa wakas ay nakumbinsi ni Alexander si Valerie na umuwi pagkatapos ng maraming panghihikayat ng mapagtantong maggagabi na. Sumakay si Alexander sa kotse pagkatapos magpaalam kay Valerie. Si Doyan ay nagmamaneho sa isang military green na jeep. Si Doyan, na nagmamaneho, ay agad na nagulat kay Alexander, "Boss, nakatanggap ako ng balita na ang pamilya Hernandez sa North Province ay may isang uri ng ancestral concentration pill na may mahimalang epekto sa mga pasyente na may nerve damage." Marahil ang concentration pill na ito ay makakatulong kay Valerie na makabangon mula sa kanyang mga distorted na alaala. Talaga? Totoo bang may napakagandang gamot ang pamilya Hernandez? Agad na nag-isip si Alexander. Dalawang paghahanda ang ginawa niya bago maglakbay sa Ruritania. Ang isang plano ay subaybayan si Valerie sa kanyang bayan at subukan kung maaari niyang pukawin ang kanyang utak sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pamilyar na site. Inutusan din niya si Doyan na tingnan kung mayroong mga kakaibang gamot na makakatulong kay Valerie na maibalik ang kanyang memorya. Medyo sigurado na ang pagbabalik sa mga pamilyar na lokasyon ay hindi gagana pagkatapos ng 2 araw na ito. Si Valerie ay hindi lamang hindi gumaling, ngunit siya ay naging higit na umaasa sa kanya. Ang mga bagay ay hindi inaasahang naging maayos para kay Doyan, at mabilis niyang natuklasan ang isang pambihirang gamot. Kabanata 825 ang sentro ng atensyon. Anong magandang balita? Magplanong bisitahin ang pamilya Hernandez sa Clay City sa mga susunod na araw. Binigyan ni Alexander ng instruction si Doyan. Bagamat wala siyang ideya kung maaaring gamutin ng concentration pill ni Santiago Banner ang issue sa memorya ni Valerie, umaasa siya. Ngunit hanggat may kislap ng pag-asa, handa si Alexander na magsikap. Pagkatapos ng lahat, si Valerie ay higit pa sa kanyang kaibigan. Naging ganito siya alang-alang sa kanyang magandang anak. Oo, Ginoo. Boss, malumanay na pagpapatuloy ni Doyan, I also discovered another phenomenon. Dumating na sa Santiago City ang mga tao mula sa Santiago Banner, at mukhang binabantayan nila ang bawat kilos mo. Iyan ba ang banner ng Santiago? Ang mga tao mula sa Santiago Banner ay nangangahas na punteriya ako. Nag-iba ang mukha ni Alexander. Kalimutan mo na yan. Pansinin mo sila. Hanggat wala silang gagawing out of line, ayoko silang pakialaman. Okay boss, naiintindihan ko. Tumango si Doyan. Nanatiling tahimik si Alexander at kinuha ang kanyang phone para tawagan si Yulia. Nang matuklasan niya ang kinaroroonan nina Yulia at Micah, agad niyang pinapunte si Doyan para maglakbay doon. Ang layunin ay ang pinakamataas na gusali ng opisina ng Santiago City. Napansin ni Alexander na nakatayo sa may entrance sina Yulia at Micah, naghihintay sa kanya pagkababa niya ng sasakyan. Nang makalapit siya sa gilid ni Yulia, bigla nitong sinabing may kalokohan, "Ano? Hindi pa ba sapat ang liwanag para samahan mo ang pinakamamahal mong si Valerie?" Kahit alam ni Yulia na walang choice si Alexander, hindi niya maiwasang magselos. Mukhang gumaan ang pakiramdam ni Alexander pagkatapos ng ilang round ng panunuya. Nagmamaktol si Alexander, "Anong ibig mong sabihin sa iyong mahalagang Valerie? Magkaklase at magkaibigan lang kami noon. Si Yulia ang miyembro ng pamilya ko. Huwag kang magsalita ng kalokohan."
Halos mapahagalpak ng tawa si Yulia nang marinig ang mga sinabi ni Alexander, ngunit matipid pa rin siyang sumagot, Alam mo lang kung paano ako manipulahin para mapasaya ako. Who knows kung sa tingin mo ay kaibig-ibig siya sa loob. Pag sinabi mo ulit yun, Yulia, iiyak ako. Nagsuot ng mataimtim na ekspresyon si Alexander at tila may iyak na. Masama si Daddy, Micah remarked, pouting, palagi namang alam ni Daddy kung paano samahan si Tita Valerie, at muntik na niyang makalimutan si Micah. Walang ideya si Alexander na susundan ng bata si Yulia at magreklamo tungkol sa kanya. Napansin ni Skylar si Julio at Lolo na nakatayo sa entrance, naghihintay para sa kanya nang makalabas siya sa corner. When he approached Julio's side, she instantly sighed coquettishly, "Hoot! Hindi pa ba sapat na magaan para samahan mo ang iyong pinakamamahal na si Volume Erie?" Kahit alam ni Julio na walang choice si Skylar, hindi niya maiwasang makaramdam ng selos. Mukhang gumaan ang pakiramdam ni Skylar pagkatapos ng ilang pag-ikot. Nagbuntong hininga si Skylar, "Who do you mean by your precious Volume Erie? Siya and I are only former classmates and friends. Si Julio ang isang miyembro ng aking pamilya. Huwag kang ang gumawa ng katangahan." Halos maluha-luha si Julio nang marinig niya ang mga salita ni Skylar, ngunit mapang-akit pa rin siyang sumagot, Alam mo lang kung paano ako imonipulot para lokohin ako. Who knows kung sa tingin mo ay maganda siya sa loob. Kung soy thought ogoan ka, Julio, iiyak ako. Si Skylar ay nagsuot ng solemna na ekspresyon at parang gustong umiyak. Daddy is bad? Lolo remorded, pouting, Daddy always knows how to samahan si Tita Volume Erie, at halos nakalimutan na niya si Lolo. Walang ideya si Skylar na susundan ng bata si Julio at magreklamo sa kanya. Ang pagiging focus ng atensyon ay hindi rin mukhang isang positibong bagay. Silly girl, kaibigan lang talaga ni Daddy si Tita Valerie, mahinang sabi ni Alexander habang nakayakap kay Micah. Dahil lang sa may sakit siya, mas madalas siyang kasama ni Daddy. Sa puso ni Daddy, ikaw at si Mommy ang pinakamahalaga. Walang sino man ang may karapatang ikumpara sa iyo. Talaga. Hindi niloko ni Daddy si Micah. Nanlaki ang mga mata ng maliit, at nagtanong siya sa tono ng gatas. Kailan ba huling nagsinungaling si Daddy sa Micah natin? Kinagat ni Alexander ang pisngi niya. Itinulak ng bata ang sarili sa kanyang mga bisig at marahas na hinagod siya. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Yulia sa kanyang puso matapos masaksihan ang tagpong ito ng pag-ibig ng ama at kabanalan. Tumangala si Alexander matapos niyang yakapin si Micah at tinanong si Yulia, "Yulia, paano kayo napunta dito ni Micah?" Ang pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod ng Santiago ay umuusbong, at ito ay palaging kilala bilang Little Magic Capital, sabi ni Yulia, habang nakatingin sa mataas na Santiago Building. Ang Santiago Building ay matatagpuan sa pinakasentro at pinakamayamang kapitbahayan ng Santiago. Kabanata 826. It's your turn to kneel. Pumunta ako dito upang makita kung maaari akong magrenta ng ilang mga opisina at mag-set up ng isang sangay upang palawakin ang negosyo ng Kerim Fashion sa Ruritania, paliwanag ni Alexander. Of course you can do that, sagot ni Alexander na tumatango-tango. Lagi akong nandyan para sayo. Gayunpaman, hindi na kailangang umupo ng mga opisina. Payagan akong bilhin ang gusaling ito sa ngalan mo. Bago pa makasagot si Yulia sa mga sinabi ni Alexander, isang mapang-uyam na boses sa gilid ang nagsalita, "God, hindi mo kailangang magbayad ng buwis sa pagmamayabang, kaya naadek ka na dyan, ha? May idea ka ba kung magkano ang Ruritania Building? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin na gusto mo itong bilhin?" Napalingon sina Alexander at Yulia nang makitang papalapit sa kanila ang isang lalaki at isang babae. Si Shirley, ang pinsan ni Valerie, ay nagpakilala sa lalaki. Kasama ni Shirley ang lalaking kanina lang walang pakundangan na nanunuya kay Alexander. Ang mga pahayag ng lalaki ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming nanunood. Si Shirley naman, sinulyapan si Alexander ng may schadenfreude. Tumingin si Alexander sa kanila at nagpasya na huwag na silang pakialaman.
Mabilis niyang sinabi kay Yulia, magkita tayo sa may-ari ng Ruritania Building, tingnan kung magkano ang gusto niya para dito, at kung willing siyang ibenta sa atin. Sige, magsimula tayo sa presyo at pagkatapos ay magdesisyon kung bibilhin. Tiwala si Yulia sa kakayahan ni Alexander, kaya pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nagulat ang lalaking kasama ni Shirley na hindi pinansin at nagalit, kayong dalawang bumpkins mula sa kanayunan, kumita na kayo at ngayon ay mayaman kayo. Patuloy kang nagsasalita tungkol sa pagbili ng Ruritania Building, ngunit naisip mo na ba ang sarili mong mga aksyon? Maligas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa isang piraso. Si Alexander, na walang balak makipagdebate, ay nagpahayag ng kanyang sama ng loob sa sandaling ito. Binigyan na niya ng pagkakataon ng kalabang partido, ngunit pinagsasamantalahan at kinukutya siya. Ito ay tungkol sa kamatayan. Bago pa makasagot si Alexander, hinawakan ni Shirley ang braso ng lalaki at sumigaw, Maxwell, kalimutan mo na sila. Mail late na tayo. Tumango si Maxwell at sinabihan si Alexander, kung hindi dahil kay Shirley, hinding-hindi kita bibitawan. Mula ngayon, sana mas maging humble ka. Naghanda si Maxwell na umalis. Biglang nagsalita si Alexander sa malamig na tono, sinabi ko bang umalis ka? Anong gusto mo? Tanong ni Maxwell pagkatapos ng kaunting paghinto. Gusto mo bang lumuhad ako at humingi ng tawad sa iyo? Ngumisi si Alexander, ikaw ang dapat lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Kung magpakita ka ng taos-pusong saloobin at aminin ang iyong pagkakamali, maaari kong isaalang-alang na patawarin ka. Kung hindi, masisiguro kung hindi mo kakayanin ang galit ko. Gusto mo lumuhad ako at humingi ng tawad sa'yo. Natarante si Maxwell Barlow. Si Shirley naman, hindi makapaniwala sa narinig. Nabaliw na ba si Valerie, Alexander? At ikaw naman? Maaari mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Ang kanyang pangalan ay Mr. Maxwell, at ang pamilyang Barlow ang pinakamakapangyarihang puwersa sa Ruritania, bukod sa mga Miller. Si Maxwell ay pinangalanan din ng kanilang patriarch ng pamilya bilang ikalimang henerasyong tagapagmana ng pamilyang Barlow. Paano mo hihilingin na lumuhad siya at humingi ng tawad sa iyo? Are you trying to humiliate the Barlows? Natigilan ang mga nanunood nang marinig ang mga pahayag ni Shirley. Hahaha. Lumabas si Alexander na tumatawa ng hindi inaasahan. Kalimutan ang tungkol sa Barlows. Kahit na ang Millers, sino ang nagmamalasakit? Kabanata 827 Mapalad na buhay. I told him he had to kneel, and he had best kneel. Kung hindi, huwag mo nang isipin na umalis. Natigilan si Yulia nang marinig ang komento ni Alexander. Hindi niya inaasahan na si Alexander, na dati nang nanlalait kay Rhett, ay hindi gumagalang kay Maxwell. Si Alexander ay talagang walang kapantay sa pag-insulto sa dalawang malalaking pamilya ni Ruritania. Lalong nagalit si Maxwell, itinuro ang ilong ni Alexander at sumigaw, ikaw bansang bumpkin, saan ka gumapang palabas? Ano bang iniisip mo? Sampal. Bago natapos ni Maxwell ang kanyang pangungusap, yumuko si Alexander at sinampal siya sa mukha ng isang malakas na sampal. Agad namang namula ang mukha ni Maxwell. Puno ng pagtataka ang mga mata niya nang tinakpan niya ang nanunuot niyang pisngi. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na saktan siya sa Ruritania, sa mismong pasukan ng Ruritania Building. Sinabi ko na kung masama ang ugali mo, hindi mo kakayanin ang galit ko. Ngumisi si Alexander. You little brat, how dare you hit me? Sigaw ni Maxwell. Papatayin kita. Nagtaas siya ng manggas at sinuntok si Alexander nang matapos siyang magsalita. Sinampal ni Alexander ang mga pisngi ni Maxwell sa kaliwa at kanan nang hindi man lang nagtaas ng pilik mata. Smack, smack, smack. Ilang sampal ang tumama sa ulo ni Maxwell, dahilan para makakita siya ng mga bituin at mahilo. Matapos ang ilang saglit na pag-aalinlangan, bumigay ang kanyang mga paa at saktong lumuhad sa harap ni Alexander. Puno ng mga pasa ang mukha ni Maxwell sa mga oras na iyon, at umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Natuklasan niya na halos kalahati ng kanyang mga ngipin ay natanggal nang ibuka niya ang kanyang mga labi at dumura ang dugo sa lupa.
Ang iba pang kalahati ay palpak din. Nang makita nila ang palabas na ito, ang ilang mga tagasunod na sumusunod kina Maxwell at Shirley ay natakot at nagalit. Ikaw, Mr. Maxwell, how dare you? You've had enough of living. May sumigaw. Ngumisi si Alexander, dapat magpasalamat ka na hindi ko kinuha ang buhay niya. Hindi ba't ipinaalam na lang niya sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang kagustuhang bilhin ang Ruritania Building? Ano ang mahalaga sa sinuman? Nagbaka sakali si Maxwell na guluhin siya palagi, tinawag pa siyang brat, at ang ilang sampal ay hindi epektibo. Malamig na sabi ni Alexander kay Yulia, na nakatayo sa tabi niya na may pagtataka, tinatanong kita, sino ang may-ari ng Ruritania Building? Si Yulia, na kanina ay masama ang tingin kay Alexander at sa mga sumusunod sa kanyang likuran, ay hindi na naglakas loob na maliitin siya matapos masaksihan ang kanyang kontrol at lakas. Ang may-ari ng Ruritania Building. Si Dawson Barlow, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Barlow, ay walang iba kundi ang lolo ni Mr. Maxwell. Sabi ng lalaking nakatayo sa likod ni Yulia. So, ganyan yan. Yulia, ihatid muna natin si Micah sa tanghalian, at pagkatapos ay pupunta tayo sa pamilyang Barlow para makilala si Dawson Barlow, sabi ni Alexander, na nakatingin kay Maxwell sa lupa. Dahil nakatutok ka na sa gusaling ito, bibilhin ko ito at ireregalo ko sa iyo. Ang mga reaksyon ni Yulia at ng iba ay lalong nahirapan matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander. Sinampal lang ni Alexander si Maxwell at inutusan itong lumuhad, at ngayon ay naglakas loob siyang maglakad papunta sa Barlows para salubungin si Dawson. At binalak pa niyang bilhin ang Ruritania Building, na walang pakialam sa damdamin ng pamilya Barlow. Mayabang. Masyadong tiwala sa sarili. Sige, papakinggan kita. Tumango si Yulia at sumunod kay Alexander sa bahay nila Micah para mananghalyan. Pagkatapos lamang nilang maglakbay ng malayo ay nagtanong ang sumusunod sa likod ni Yulia, Yulia, kilala mo ba ang lalaking iyon? Kabanata 828 ganyan ito. Namumukod-tangi ba talaga ang pamilya niya? They're acting as if they're fantastic. Kilala ko siya, sabi ni Shirley. Si Valerie, ang pinsan ko, ay kaklase niya. Taga Cloudtopia siya at mukhang mayaman. Ngunit ito ay isang maliit na halaga lamang ng pera. Ang Cloudtopia ay, pagkatapos ng lahat, isang third-tier na lungsod. Kahit na sila ang may pinakamalaking pamilya sa Cloudtopia, malayo pa rin sila sa Barlows. Ang grupo ng mga tao ay nakahinga ng maluwag nang marinig ang kanyang mga salita. Inakala nila na big shot si Alexander matapos siyang makita ngayon lang. Siya pala ay isang small-town nouveau-riche. Okay, hindi ngayon ang oras para sa idle chit-chat. Si Mr. Maxwell ay malubhang nasugatan. Isugod natin siya sa ospital. Nagmamadaling sinabi ni Shirley kay Maxwell, na nakahandusay sa lupa. Oo, isugod natin si Mr. Maxwell sa ospital. May mabilis na kumilos at nagmamadaling iligtas si Maxwell na nahimatay na. Inilabas ng iba ang kanilang telepono at sinabing, kailangan kong tawagan kaagad ang pamilya Barlow at ipaalam sa kanila ang sitwasyon ni Mr. Maxwell. At saka, maging handa ang mga Barlow. Maaari nilang bigyan ng tao ng isang seryosong pambubugbog kung pupunta siya doon. Pagkatapos ng isang oras, si Alexander at ang kanyang 3 tao na pamilya ay lumitaw sa pintuan ng villa ng pamilya Barlow. Gayunpaman, habang papalapit sila, ang security guy sa entry ay nagtanong, ano ang ginagawa mo dito? Ano ang dahilan mo sa pagbisita sa Barlows? I'm here to see your family head, ang sabi ni Alexander sa security man. Ipaalam mo sa kanya. Sabihin mo lang na may naririto para bumili ng Ruritania Building. Nang marinig ito ng security guard ay tinitigan niya si Alexander nang may pagdududa at kawalan ng katiyakan. Napansin niya ang paglabas ni Alexander at ng kanyang pamilya sa isang taxi. Sa panahon ngayon, sino ang maglalakas loob na magpahayag na gusto nilang bilhin ang Ruritania Building kung wala man lang silang sasakyan? Ang gusaling Ruritania ay isang palatandaan sa Ruritania at matatagpuan sa pinakamapagkakakitaang sektor ng lungsod.
na may 168 na palapag at 168 na opisina sa bawat palapag, naging money-making machine ito para sa pamilya Barlow dahil sa mataas na upo nito. May dumating talaga sa pintuan ng mga Barlow, na nagsasabing gustong bumili ng Ruritania Building. Sobrang reserved na ba ng mga mayayamang tao ngayon? Hindi makapagpasya ang security guy at tumabi, kinuha ang walkie-talkie para ipaalam. Pinuno ng pangkat ng seguridad ng problema. Sa huli ay nakatanggap siya ng tugon. Pagbalik niya, mabilis niyang isinantabi ang kanyang dating kay-abangan at sinabing mabuti kay Alexander, Mr. The Ancient Master has invited you, Tomas. Natigilan si Alexander nang marinig niya ang kanyang mga sinabi. Paano nalaman ni Dawson na darating siya? Ngunit mabilis niyang naisip na malamang na ang Alapiers ni Maxwell ang nagsabi sa mga Barlow. Hindi ito pinansin ni Alexander at pumasok sa villa area ng pamilya Barlow, kasama sina Julia at Micah. Pagdating nila sa gate, dali-dali silang dinala ng mga katulong sa parlor ng pamilya Barlow. Puno na ang parlor sa puntong ito, at karamihan sa mga kilalang miyembro ng pamilyang Barlow ay naruroon. At sa harap na hanay ay isang matandang ginoo sa edad na 80. Ang matanda ay medyo sobra sa timbang at may maliliit na mata, ngunit ang kanyang tingin ay matalim at buhay. Si Dawson Maxwell ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Barlow. Nang makita ni Dawson si Alexander at ang iba pa na pumasok, agad siyang nagtanong, "Ikaw ba si Alexander?" "Oo, tama iyan." Agad namang tumugon si Alexander, "Pumunta ako sa pamilya Barlow para bilhin yung Ruritania Building." "Magkano ito?" "Bigyan mo lang ako ng direktang tugon." Tumigas ang mukha ni Dawson, at malamig niyang sinabi, "Isantabi muna natin ang binili. I need to have a serious chat with you patungkol sa pambubugbog sa apo kong si Maxwell hanggang sa himatayin." "There's no need to talk about it," nakangiting sabi ni Alexander. "Ganon naman talaga diba?" Kabanata 829 na sino ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa? Ikaw. Lalong nagalit si Dawson matapos masaksihan ang kay-abangan ni Alexander. Ang iba pang miyembro ng pamilya Barlow ay napuno din ng matuwid na galit. ****, pinadala mo ang Maxwell namin sa ospital at ngayon naglakas loob kang pumunta sa pintuan namin. Mayroon ka pang lakas ng loob na magmungkahi na bilhin ang aming Barlow Building. Pagod ka na bang mabuhay? Hindi mo man lang tinitingnan ang pamilya naming Barlow." Nagsalubong ang mga kilay ni Dawson habang kausap si Alexander, "I didn't expect you to admit it so readily. Kung gayon, magsimula tayo sa pagputol ng kamay na tumama sa aking apo, at pagkatapos ay maaari tayong magkaroon ng pantay na pag-uusap." "Pinaputol mo ba ang kamay ko? Paano kung ayaw ko?" tanong ni Alexander na nakataas ang isang kilay. "Sa tingin mo ba nakikipag-bargain ako sayo?" Nagniningning ang mga mata ni Dawson nang sabihin niyang, "Halika." Boom! Binuksan ang pinto sa gilid ng parlor, at dumaan sa bulwagan ang daan-daang maskuladong lalaki na nakaitim na uniporme sa pagsasanay. Bawat isa sa kanila ay may hawak na machete at mukhang galit at nananakot. Halatang pinagplanuhan nila ito. Pinalibutan nila si Alexander ng walang pag-aalinlangan, iniwan siyang walang paraan. Kumpiyansa nang umisi si Dawson, "Binata, ipinapayo ko sa iyo na kumilos ka sa iyong sarili. Kung hindi, hindi lang ang kamay mo. Sa tingin mo ba mapipilitan mo akong putulin ang sarili kong kamay dahil lang sa mga walang kwentang taong ito?" "Mister," bulong ni Alexander. "Dawson, halos 6 na talampakan ka sa ilalim ng lupa at napakawalang muwang pa rin. Sino ang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa para maging napakayabang, Alexander?" Sumigaw si Dawson, "Atake." Oo. Ang 30 hanggang 40 makapangyarihang lalaki ay naghigpit ng kanilang mga ngipin at inihampas ang kanilang mga machete patungo kay Alexander, na galit na galit. Hindi pa nga sila nakakarating sa laylayan ng kanyang damit. Kabog, kabog. Isang serye ng mga mapurol na katok. Ang lahat ng maskuladong lalaki na umaatake kay Alexander ay pinalipad sa kabilang direksyon, nahulog sa mga kasangkapan o sa mga sulok ng parlor. Ay! Lahat ng matipunong lalaki ay bumagsak sa lupa, umiiyak sa matinding paghihirap.
Samantala, hindi gumagalaw si Alexander, nakatingin sa kanila. Ito. Ang mga miyembro ng pamilyang Barlow na naruroon ay natigilan. Mayroon silang pagitan ng 30 at 40 martial artist, ngunit sila ay ganap na walang lakas laban kay Alexander. At sa kabila ng katotohanang lahat sila ay armado ng mga machete, hindi pa nila naabot ang laylayan ng kasuotan ni Alexander. Naniniwala ka pa ba na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng pantay na diskurso sa iyo? Dahil mukhang ayaw mong mag-alok, hayaan mo akong gawin ito para sa iyo, malumanay na sabi ni Alexander kay Dawson. Ako ang nagmamay-ari ng Barlow Building para sa $100 bilyong. $100 bilyon. Baliw ka. Ang mga pahayag ni Alexander ay ikinagalit ng mga miyembro ng pamilyang Barlow na naruroon. Ang taunang upo ng Barlow Building ay umabot sa $10 bilyong, na ginagawa itong cash cow ng kanilang pamilya. Not to add na wala silang planong ibenta ito. Kahit na nagbenta sila, ang presyo ay kailangang higit sa $500 bilyon. Tunay na naniniwala si Alexander na mabibili niya ang Barlow Building sa halagang $100 bilyon. Gayunpaman, ito ay isang pipe dream. Si Yulia na nakatayo sa malapit ay nagulat din sa alok ni Alexander. Handa lang si Alexander na gumastos ng 10 bahagi ng halaga ng Lovers Building para mabili ang Barlow Building. Pumayag kaya ang mga Barlow? Hindi payag. Tinaas ni Alexander ang kanyang noo. Kung gayon paano ang tungkol sa 80 bilyon? Kabanata 830,000 milya ang maghiwalay. Dinala ni Alexander si Yulia sa Barlow nang may katapatan, umaasang magkakaroon ng makabuluhang chat. Ngunit hindi niya inasahan na si Mr. Maxwell ay magiging napakayabang, hindi man lang humihingi ng bayad at naghahanda ng 30 o 40 martial artist para harapin siya. Hindi siya sumuko sa pamimilit. Kung sila ay mayabang sa kanya, ipapakita niya sa mga Barlow kung ano ang tunay na kayabangan. Dude, huwag mong isipin na ang kaunting kasanayan mo sa martial arts ay matatakot sa mga Barlow. Naglakas loob kang nakawan ng pera ng pamilya Barlow nang hindi man lang nagtatanong tungkol dito sa Ruritania. Galit na galit si Dawson. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, idinagdag ni Alexander, 50 bilyon. Naging pangit pa ang ekspresyon ni Dawson kaysa kumain ng suka nang makitang hindi umaatret si Alexander sa halip ay itinulak. Pero bago pa siya makapagsalita ay may sumigaw mula sa labas ng pinto. Guru. Ang seguridad na namamahala sa pagprotekta sa pinto ay tumakbo kaagad nang tumahimik ang boses, na kinakabahang nagsabi, Guro, may 2 lalaki sa labas ng pinto na humihiling ng madla. Sa Santiago Banner daw sila nanggaling. Ang pinag-uusapan mo ba ay mga tao mula sa banner ng Santiago? Sabay-sabay na tumayo ang lahat ng naruroon sa pamilya Barlow. Ang pamilyang Santiago Banner ay ang pinakamakapangyarihang royal dynasty sa Eastern Alvonia. Ang karamihan sa 8 banner ay nakatalaga sa Bulgaria, at ang natitirang 3 ay nagkalat sa mga tao, lahat ay kumikilos bilang mga lokal na hari. Kahit na ang Santiago Banner ay hindi partikular na mataas ang ranggo sa 8 banners, nanatili itong isang hindi mapigil ang behemoth para sa mga maharlikang pamilyang iyon na may maliit na batayan. Bakit binisita ng mga miyembro ng Santiago Banner ang Barlows? Sa kabila ng katotohanan na ang mga Barlow ay itinuturing na isang marangal na pamilya sa Ruritania, mayroon pa ring makabuluhang pagkakaiba sa pagitan nila at ng Santiago Banner. Ang lahat sa pamilya Barlow ay hindi mapalagay sandali. Si Alexander naman, hindi rin maiwasang mag-isip-isip. Nauna nang ipinaalam sa kanya ni Doyan na ang mga individual mula sa Santiago Banner ay dumating sa Ruritania at tila binabantayan ang kanyang bawat kilos. Nandito kaya ang 2 lalaking nakatayo sa labas ng pinto para tulungan siya. Biglang sinigawan ni Ginoong Maxwell ang bodyguard na dumating para mag-ulat, bumalik ka kaagad at magalang na anyayahan sa loob ang 2 ginoo mula sa banner ng Santiago. Kapag ang mga tao mula sa Santiago Banner ay personal na dumating, ito man ay mabuti o kakilakilabot, hindi nila maaaring baliwalain ang naaangkop na kagandahang asal. Agad na hinimok ni G. Maxwell ang mga miyembro ng pamilyang Barlow doon, bilisan mo,
Pumila at sundan mo ako para batiin ang mga tao mula sa Santiago Banner. Oo. Ang mga miyembro ng pamilya Barlow ay agad na sumunod sa kanyang mga utos at tumuloy sa pintuan. Si Alexander at ang tatlong miyembro niyang pamilya na lang ang naiwan sa bulwagan sa isang kisap mata. Hindi siya kumikibo, at sina Yulia at Micah, predictably, ay hindi rin. Para sa mga regular na tao, ang Santiago Banner ay parang mga bituin sa langit, imposibleng maabot. Ngunit ito ay walang kakaiba sa opinyon ni Alexander. Kahit na magpakita ang kasalukuyang pinuno ng Santiago Banner, hindi siya haanga. Nang dumating ang mga miyembro ng pamilya Barlow sa pintuan, napansin nilang kalmado at cool si Alexander, na parang walang pakialam sa mga individual mula sa Santiago Banner. Lihim na tuwang-tuwa ang lahat. Naobserbahan na nila ang lakas ni Alexander at nalilito sa kung ano ang gagawin. Ang mga tao mula sa Santiago Banner ay nangyaring dumating sa oras na ito. Ang pagmamataas ni Alexander sa mga Barlow ay isang bagay, ngunit nang marinig niya ang pangalang Santiago Banner, nakita niya ang mapang-uyam na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang makakatulong sa kanya kung galitin niya ang banner ng Santiago. Sa puntong ito, dalawang lalaking may katamtamang pangangatawan at pambihirang disposisyon ang lumapit sa tarangkahan ng patio. Nakasuot sila ng itim na tradisyonal na damit na may birda na gintong leon sa kanilang mga dibdib.